Ito na po yung total na ating nagastos sa pagre-renew kay Chariot. Inspection, sulu-scan. Si Chariot, kinuha na ng akal. Okay na, let's go. So, okay. Done. Registration. Okay, nakapasa na. Okay na si Chariot. Tuloy-tuloy na uli ang ating paglalakbay. Mga ka-travelers, good morning, good morning. Ito na yung pinakahihintay natin. Ngayon ay magpaparehistro na tayo kay Chariot. Ito ay mahigit 3 taon na, so hindi ko alam, hindi ko masyadong matansya yung number 0 kasi doon sa kanyang plaka, kung 0 ba o kung ano ba yung bilog na yon. Kasi kahit yung tinanong kong LTO enforcer, hindi niya ma-identify kung 0 ba o ano yon, o letter O. So ngayon, sigurado expire na ito, sobra-sobra na. At tayo ay pupunta sa LTO para magpa-renew dito sa ating Chariot. Kaya hintayin natin, tingnan natin kung ano ang maging resulta nito sa ating Dahil first time ko mag-renew kay Chariot, dumiretso kami agad sa emission testing center para inspeksyon si Chariot. Pagkabigay ko ng papel sa guard, dumiretso na agad ako sa loob para pumila sa inspeksyon. Yan mga travelers, dito kami ngayon sa emission testing sa Lucena. So maganda tong vision nila dito kasi ayan, mga high-tech. So hindi ko alam kung ano maging resulta dito ngayon sa ating Chariot. So magbabayad muna. Pumasok na ako para magbayad, kaso may problema. Pinapunta muna kami sa LTO dahil wala pang record si Chariot, hindi pa nila makita. Kasi nga, first time pa lang ito i-renew. Ito yung mga process kapag kayong mga motor ninyo or Chariot galing sa 3 years, kailangan i-upload muna yung files doon sa LTO. So punta tayo. Hindi na ako mag-video sa loob kasi baka bawal. Ito sa Lucena LTO. So kailangan ko muna itong i-upload, tapos itong ORCR natin kailangan natin ipa-xerox para ipasa natin doon sa LTO. So pa-xerox muna tayo. So tapos na tayong pa-xerox. Tapos pa-xerox tayo, balik na natin ito doon, pasa na natin sa loob ng LTO. So yan mga travelers, pagkabago ang inyong mga motor, pag naka 3 years, kailangan mo nang i-upload mo na ito sa LTO. Kapag na-upload mo na ito sa LTO, saka ka pa lang makakapagpa-emission kasi wala pang record sa LTO pala yun kapag ka 3 years, no? Pero rehistrado ka na doon sa 3 years. So kailangan mo muna ulit siyang i-upload. Libre naman yung pagpa-upload doon. And then pagkatapos, ayun, pwede ka na magpa-emission. So Lumipat na lang kami ng ibang emission at inspection center, yung malapit lang dito sa LTO. Dito ako ngayon emission. Nagbayad nga pala ako ng emission at inspection dito sa LTO Accredited Center ng 550 pesos. So ini-inspection. So yan, by stages ang kanilang pag-inspection pagka dito. So dito natin malalaman kung kamusta. In-opera daw, sabi ni Josiah. Kasama ko si Mami, kasama ko ngayon si Taji. Sinecheck na yung brake. Paano nila nakuha? Ano nila papaanda? Inspection, yung gulong, yung brake, yung
inspection yung under niya kung okay ba. Tawanan ng atay. Yun o, pinabalik-balik. Yan, shoutout dito. Pwede ba mag-vlog dito? Ayan. So, okay dito kami nagpaano sa Gateway. Gateway Inspects. Shoutout sa mga inspector dito. Dito lang to sa may tabi ng Mitsubishi sa Lucena City. High-tech at sigurado ang mga resulta. Thank you, sir. Thank you. Okay na ba to? Ayan, shoutout. Thank you. Shoutout, sir. Good morning. Thank you. Okay na, sir. Thank you, thank you. Ako, bakit yan? Robot ba yan? Robot? Alin? Yan? Oo, robot yan. Robot. Okay na si Chariot. First time, marirenew. Restore, diretso. Let's go. Tara na si LTO. Okay na, let's go si LTO. LTO na? Dahil pasado tayo sa emission at inspection, diretso na tayo sa LTO para sa renewal. Renewal. So, okay. Done. Registration. Okay, nakapasa na. Okay na si Chariot. Tuloy-tuloy na uli ang ating paglalakbay. So, ikwenta ko na lang, i-detail ko na lang sa inyo lahat kung ano yung mga process, kung paano natin ito natapos. Sa ngayon, hawak ko na at nakabayad na ako. Okay. Already done. Okay na. Okay na ako. Okay na. Let's go. Hawak ko na to. Tayo ay uwi na. So, ganun lang siya kadali mga travelers. Huwag kayong mag-alala sa pagpaparinyo ng inyong mga chariot. Kahit na kagaya no sa akin, i-modified nyo ng ganun, steel top, basta kompleto yung papel, madali siyang i-renew. Okay? So kahapon nagpadugtong nga pala ako ng tambutso para makita sa pag-inspection para hindi na silip-silipin. Tapos na, darling. Oo. Registered na si Chariot. O, pwede na ulit natin itong biyahe kahit saan. Nakapasa tayo sa mga testing, sa lahat ng mga inspection, pasado. So, itong ating ginawa. Ano? Gulong, sa inspection sa ilaw, kumpleto yung ilaw natin, kumpleto lahat, pass. Kaya, na-renew natin. So, mahalaga mga travelers, basta pa-renew kayo ng Chariot. Kahit ano sasakyan nyo, siguraduhin nyo kumpleto yung ilaw nyo, busina, signal light, side mirror, ayan, brake, kumpleto lahat yan kasi i-scan yun, lalo na doon sa aking pinagpa-emissionan, ano yun, computerized lahat, kaya hindi pwede basta-bastang dayain yun. At mamaya, i-details ko na lang sa inyo kung magkano lahat ang aking napagbayaran at nagastos kasi kikwentahin ko pa kung magkano. So ngayon, punta tayo sa Candelaria, punta tayo kay Palapaan John Ray. Hanapin natin siya, tanong tayo sa pagpapa-upgrade ng Chariot. So tingnan natin at saka mag-inquire tayo kung magkano magagastos natin, pa-upgrade natin siya kasi meron siya mga piyesa na doon na available. So ayan, punta tayo sa Candelaria, Quezon. So ayan, magandang araw mga ka-travelers. Ito na po yung total na ating nagastos sa pagre-renew kay Chariot. So ito po ay naka-base dito lamang sa amin, sa aking renewal. So hindi ko po alam sa ibang lugar kung magkano nga abutin kasi yung usually pagdating sa emission at saka sa insurance, doon tayo nagkakaroon ng iba-ibang presyo, ano? So ito po yung aking nagastos sa aking emission and inspection, 550 pesos. So ang kagandahan doon sa akin pong pinagpa-emissionan ay lahat na po, pati inspection nandun na. So pagka nakapasa ka doon, hindi ka na inspection ni LTO. Basta't nakapasa ka doon sa emission. So kapag ka doon ka sa mga mano-mano na mga emission, ay kailangan mong pumunta kay LTO para mag-inspection sila. 'Di ba? Kasi doon sa karaniwang emission testing, usok lang talaga ang chine-check at yung ilaw, ganun lang. So doon sa ganong mga moderno ay lahatan na po 'yun. Kompleto na, kaya automatic pag nakapasa ay diretso ka na sa cashier ng LTO. Papasa mo na yung papel mo. So 550 po yung aking nagastos doon sa emission and inspection.
At sa insurance, ito yung sabi ko na depende sa lugar ninyo kung mura insurance o mahal. Pero ang insurance ko po dito, nakuha ko sa halaga ng 1,600. Yun po yung aking insurance, no? 1,600 pesos. At pagkatapos, yun pong dalawa kasing resibo, hindi ko maalala kung anong ibig sabihin nitong ba't dalawa yung resibo sa LTO. Basta yung isa doon, MBUC. Yung isang, yung OR ay 1,200, official receipt na yung kulay blue. Tapos yung labas doon sa MBUC ay 1,646. So yun po yung aking naging kagastusan. Ang total po nito ay eksaktong 5,000 pesos. Na po, eksaktong 5,000 pesos. So meron akong pinaserox na papel, kaya may higit na barya-barya. Pero yung mga malaking binayaran ko, yun lang po, saktong 5,000 pesos. Kaya medyo nakakasama din ang loob sa LTO at sa highway pag minsan na masyadong madaming restriction para sa mga tuktok. Samantalang ang atin pong registration ay hindi po lumalayo sa mga pinakamaliit na 4 wheels. Ang aking Starex ay halos 2,000 lang ang pagitan sa presyo ni Chariot sa renewal. Kung hindi nga lang mga ka-travelers, mas matipid talaga mag-tuktok, ay talaga namang maganda ang 4 wheels. Kaso, pagdating sa maintenance, sa general gastusin, expenses mo, matipid talaga ang 3 wheels. Kaya kahit medyo mahal ang mga process, mahal ang presyo, pinipili po natin na mag 3 wheels. Lalo na kung makakuha tayo ng mas mga bago, halimbawa Badja Maxima or yung Karosa 200 Fi, mas matipid po kasi yun, gamitin at mas komportable at mas mabilis. So yun mga ka-travelers, ang atin pong update sa matagal nang hinihintay ng bawat ka-travelers natin dyan tungkol po sa ating Chariot. So sa atin pong pagre-renew, wala naman po naging problema sa ating pag-steel top, sa ating pag-modify ng body niya, wala naman pong naging problema. Diretso at naging okay naman po at nakapasa tayo sa emission and inspection po ng LTO. So yun lang po. God bless and ride safe. Abangan nyo po yung aking pagpunta kay Palapaan John Ray para sa patuloy na pag-upgrade natin kay Chariot.